Sawa ka na ba sa buko pie? Let's make buko empanada. Mas masarap pa nga ito kaya simulan na agad natin. Let's do it! For our fillings, gagamit tayo ng 3 cups of shredded coconut meat and half cup of condensed milk. Nag-less din pala ako ng condensed milk para hindi masyado matamis ang ating fillings. Then, maglalagay rin tayo ng 1 cup of coconut water and 1/4 cup of cornstarch. Then, hahaluin lang muna nating mabuti hanggang sa matunaw na yung cornstarch bago natin sindihan yung apoy. And then, kapag nakita niyang tunaw na, pwede niyo nang sindihan yung apoy. Low flame na din para hindi masunog yung ating buko. Kasi madali ito masunog kasi naglagay tayo ng cornstarch. Continuous stirring lang para hindi masunog yung ating fillings. Then ayan, habang tumatagal, malapot yung ating fillings. Then kapag na-achieve nyo na yung consistency na gusto nyo, pwede na kayo mag-stop sa pag-mix. Pwede nyo na siya hanguin. And hindi ko na rin pinakita kung paano ako gumawa ng dough. Kasi meron ako nagawang video nun, ilalagay ko na yung link kung paano ko siya ginawa. And then ayan, nag-add lang ko ng flour para hindi dumikit yung ating dough. And kinat ko lang siya into 8 pieces. Then bibilugin natin to isa-isa. Share ko lang din itong nabili kong pang-flatten ng dough sa Shopee. Kapag ito meron ka, mas madali ka na lang gumawa ng empanada kasi ipipress mo na lang siya. Hindi ka na mahirapang mag-roll pa isa-isa ng ating mga dough. And mura lang din to kaya siguradong afford nyo. And ayan, after nating ma-press, niroll ko pa rin naman siya para lamang kasya yung ilalagay natin na fillings. Then ayan, kapag na-achieve mo na yung size na gusto nyo, pwede na kayo maglagay ng fillings sa gitna. And sa paglagay ng fillings, kailangan huwag nyo masyadong damihan kasi kapag masyadong madami, mahihirapan naman kayong isarado yung ating dough. Kaya dapat sakto lang yung fillings na ilalagay nyo. Then sa paglaki naman ng ating dough, ipipress nyo ng pinaka-side niya. Tapos, tutupiin nyo lang siya. Ayan, tingnan nyo mabuti kung paano ko siya ginawa. Siguro sa unang try nyo, baka hindi nyo agad magawa yung paano siya ilap. Pero kung more on practice kayo, sigurado magagawa nyo rin yan. Sa pag-prito naman ng ating empanada, medyo marami mantika yung kailangan natin kasi kailangan nakalubog yung ating mga empanada para mas mabilis silang maluto. And huwag nyo rin masyadong punuin yung ating kalan para hindi mahirapan maluto yung ating empanada. Then kapag may nag-brown na yung kabilang side, pwede nyo siyang baligtarin. And yung ating apoy pala, kailangan hindi masyadong malakas kasi masusunog agad yung ating empanada. Kasi harina itong ginamit natin kaya dapat medium flame lang. This is it, our buko empanada. Pwede pa na to, no? Alam niyo ba, mas masarap pa to kaysa sa buko pie para sa akin. Kaya ako sa inyo, itatry ko na din. Maraming salamat po sa panonood. Bye! Thank you po!